Ako si Anastasia o Ana, 22 taong gulang, isang freelance na mamamahayag mula sa Moscow. Kilala ako bilang isang taong nagsusulat ng katotohanang masakit at walang takot magsalita tungkol sa kung aling bansa ang nananatili pa rin sa nakaraan. Noong nakaraang buwan, walang babalang itinapon ng editor ko ang hamon sa akin. Ana, sige, tingnan mo kung ano ang pinag-uusapan ng mundo. Napatawa ako ng bahagya. Ang Pilipinas, isang bansang isinulat ko noong 2018 na isa pa ring destinasyon ng murang biyahe. May magagandang dalampasigan, ngunit ang infrastruktura ay parang 2005 pa rin. Isang bansang ang mga balita ay puno ng magulong politika, katiwalian, at isang sistema ng kalusugan kung saan ang mayayaman ay tumatakas upang magpagamot sa Singapore. Agad akong sumagot sa editor. Kung gusto mong patunayan ko na atrasado pa rin, sige, pupunta ako. Dumating ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 bandang alas 3 ng umaga. Isang 80% humidity ang sumalubong sa akin pagbukas ng pinto. Amoy ulan na may halong amoy ng pritong pagkain ang sumingaw sa aking ilong. Nabulong ko sa sarili. Pareho pa rin. Amoy gabi sa Moscow tuwing tag-init pero mas mainit at mas maalinsangan. Habang naghihintay ng bagahe, binuksan ko ang telepono. Nagpadala ng mensahe ang isang kaibigang mamamahayag mula sa St. Petersburg. Mag-ingat ka, Ana. Pumunta ako sa Maynila, 10 taon na ang nakakaraan. Grabe ang traffic, nakakabaliw. Malaki ang airport pero magulo. Nagreply ako ng may mapang-uyam na ngiti. Makikita mo rin. Ngunit ang unang bagay na nagpahinto sa akin ay ang malaking karatula sa Russian sa labasan. Nakasulat ang maligayang pagdating sa Pilipinas sa nagliliwanag na Cyrillic script at sa ilalim ay may mensahe sa Tagalog at Ingles. Napakunot ang noo ko. Wala man lang Tagalog na karatula sa mga airport sa Moscow. Isang opisyal ng immigration ang nagmano po at nagsalita sa malinaw at nakakagulat na Tagalog. Magandang umaga po, ma'am. Maligayang pagdating. Pagkatapos, lumipat siya sa matatas na Russian, pasaporte, palarawan. Automatiko kong iniabot ang pasaporte ko. Hindi pa rin na proseso ng utak ko. Bakit mas magaling mag-Russian ang isang opisyal ng immigration sa Southeast Asia kaysa sa ilang salitang Ingles na alam ko? Pagkalabas sa checkpoint, sumunod ako sa mga karatula patungo sa baggage claim. Ang sahig ng airport ay kintab na sumasalamin sa kisame. Isang maliit na puting robot ang dumaan sa harap ko. Nagbow ito at nagsalita. Excuse me po, nag-guide po ako ng pasahero sa matamis na boses ng bata. Sinundan ko ito ng may pagtataka. Ang mga robot sa Sheremetyevo Airport sa Moscow ay madalas na nasisira at kailangang kolektahin ng tao. Lumabas ang bagahe ko sa conveyor belt sa loob lang ng 15 minuto. Walang galos, walang nawawala. Minsan, naghintay ako ng mahigit 3 oras sa Paris bago makita ang bagahe ko. Habang naglalakad patungo sa taxi, nakita ko ang isang higanteng screen na nagpapakita ng impormasyon ng flight sa lahat ng wika, kasama na ang Russian, at may maliit na icon na nagsasabing AI Real-Time Translation. Bahagya akong kinurot ang braso ko. Hindi ito panaginip. Dumating ang taxi na nabook sa app sa loob ng 3 minuto. Nagmano po ang driver at nagsalita sa malinaw na Ingles. Anong hotel, ma'am? Sinabi ko ang detalye. Tumango siya at pinindot ang isang pindutan sa screen. Agad na lumabas ang presyo ng pamasahe. Walang nakakahiya na tawaran. May malamig na tubig at wet wipes na naghihintay. Umupo ako at bumuntong hininga. Mas maganda pa rin kaysa sa mga taxi sa Moscow, sabi ko sa sarili. Para lang maramdaman na mas nakatataas pa rin ako. Ngunit ng gabing iyon sa hotel room sa Makati, nakatulala ako sa kisame, hindi makatulog. Ang utak ko ay umiikot sa mga nakita ko, Russian sign, nagmano po na robot at opisyal na nagsasalita ng aking wika. Lahat ay napakabilis, napakalinis, at napakasistema para sa Pilipinas ng 2005 na nasa isip ko. Binuksan ko ang laptop at tinipe ang pamagat ng unang artikulo. Dumating ako sa Maynila at may mali. Hindi ko pa alam na sa loob ng ilang araw, ang pangungusap na ito ang magiging pinakatumpak na propesiya sa buhay ko bilang mamamahayag. Kinabukasan, alas 10:05 ng umaga, nagising ako sa tunog ng notification mula sa hotel app. Isang mensahe sa Russian ang lumabas sa screen. Magandang umaga, Anastasia. Handa na ang almusal sa ika-42 palapag na may tanawin ng Manila Bay. Kung gusto mo ng Russian menu, ipaalam sa loob ng 5 minuto at ihahatid namin sa iyong kwarto. Agad akong umupo.
Russian food sa hotel sa Maynila? Pinindot ko ang borscht at pancakes ng walang pag-aalinlangan. Makalipas ang 10 minuto, kumatok ang staff. Nagdala sila ng pilak na tray na may takip. Ang amoy ng beets at sour cream ay pumuno sa silid at nagpadaloy ng laway ko. Lahat ay mainit, kasing sarap ng luto ng nanay ko. Halos maiyak ako. Pagkatapos ng almusal, nagdesisyon akong galugarin ang lungsod. Ang una kong layunin ay patunayan na ang traffic sa Maynila ay bangungot pa rin. Muli akong nag-book ng taxi sa app. Sabi ng driver nang nakangiti, "Medyo may traffic po ngayon, ma'am, pero wala pang 25 minuto. Makakarating tayo sa Ayala Center." Palihim akong ngumiti. 25 minuto? Sa Moscow, 15 minuto bago makarating sa malapit na supermarket. Ngunit wala pang 2 minuto pag alis ng hotel, may pinindot ang driver sa screen. Lumiko ang sasakyan sa isang espesyal na purple lane na may karatulang EV and VIP lane. Lahat ng sasakyan sa lane na ito ay dekuryente, mabilis na umaandar at walang ingay ng makina. Agad na lumabas ang mensahe sa smart light sign sa tabi ng daan, "Maligayang pagdating sa AI Traffic Management System ng Maynila 2026. Napakurap ako, 2026, ngayon ay 2025. Ang Pilipinas ba ay gumagamit ng sarili nitong kalendaryo? Ngunit ang mga numero sa karatula ay mas moderno kaysa sa nakita ko sa Moscow. Sa daan, may maliliit na drone na lumilipad, nagmamanman sa traffic. Kung saan may traffic, agad na nagbabago ang signal. Ngumiti ang driver. "Dati, matindi talaga ang traffic, ma'am. Pero noong 2026, nakipagtulungan ang gobyerno sa isang Chinese tech company at Filipino startups. Natapos ang sistem sa loob ng 15 buwan. Ngayon, nabawasan ng 68% ang traffic." Natahimik ako, walang masabi. Narating ko talaga ang Ayala Center sa loob ng 22 minuto. Pagkalabas ng sasakyan, nakatayo ako ng tulala sa harap ng mall na nakita ko sa mga larawan 10 taon na ang nakakaraan. Pero hindi na ito ordinaryong mall. Ang buong dingding ng gusali ay isang malaking curved LED screen na nagpapalabas ng imahe ng luntiang taniman ng palay sa gitna ng Maynila. Lumabas ang mensahe sa Russian. Ang PM2.5 dust ngayon ay 12 micrograms na lang. Congratulations. Kinuha ko ang telepono ko at chinek ang dust app sa Moscow, 87 micrograms. Agad kong pinatay ang app, parang tinatawanan ako nito. Habang naglalakad sa loob ng mall, nakita ko ang isang maliit na batang babae na nakasuot ng puting t-shirt na nakikipag-usap sa isang robot na kasing taas ng tao. Nagsalita ang robot sa boses bata na, "Tagalog, gusto mo ng asul na teddy bear, tama? Sasamahan kita, ate." Pagkatapos, inakay ng robot ang bata. Nakangiting nakatayo lang ang nanay, walang pag-aalala. Sinundan ko sila nang hindi ko namamalayan. Dinala ng robot ang bata sa tindahan ng laruan, iskan ang mukha ng bata, at agad na kinuha ang tamang asul na teddy bear. Nagmano po ang nanay sa robot. Nagmano po rin ang robot at nagsabing, "Maligayang paglilingkod po. Sana po ay masaya ang bata." Nakatayo ako roon. Halos maiyak ako dahil ang eksenang ito ay mas mainit kaysa sa inaasahan ko para sa isang developing country. Nang hapong iyon, nakaupo ako sa Starbucks sa ika-8 palapag ng mall. Umorder ako ng kape gamit ang QR code. Gumawa ng kape ang automated coffee maker sa loob ng 42 segundo, tamang-tama ang init. Binuksan ko ang laptop at tinip ang unang post ng araw. Araw 2 sa Maynila at nagsisimula na akong magduda sa sarili ko. Hindi na naman ako nakatulog ng gabing iyon. Ang tunog ng train sa labas ng bintana ay tahimik, walang usok, tanging mahinang asul na ilaw na nagre-reflect sa dingding na parang bumubulong. Maligayang pagdating sa 2030 na akala mo ay 2005 pa rin. Hindi pa ako handang tanggapin, ngunit ang lamat sa pader ng paniniwala ko ay lumalaki na. Sa ikatlong araw, nagising ako na may kakaibang pakiramdam, tulad ng isang taong naglalakad sa isang tulay na nagsisimula ng gumewang ngunit tumatangging tanggapin na malapit na itong gumuho. Nagpasya akong gawin ang pinakamahusay na ginagawa ng isang mamamahayag na tulad ko, patunayan na talagang atrasado pa rin ang bansang ito. Binuksan ko ang Google Map at naghanap ng public hospital na ginagamit ng karaniwang Filipino. Gusto kong makita ang mga pila ng tao, mga pasyenteng pinababayaan na maghintay ng maghapon. Ang eksenang isinulat ko 5 taon na ang nakakaraan. Ang Philippine General Hospital ang napili kong puntahan.
Nag-book ako ng sasakyan sa app. Nagtanong ang driver, "PGH po? Umulan po ngayon, ma'am." Ngumiti ako sa loob ko. Oo, gusto kong makita ang ulan na tumatama sa mga pasyenteng naghihintay sa labas. Ngunit pagliko ng sasakyan sa lugar ng ospital, ang imaheng inaasahan ko ay nawasak sa isang iglap. Walang taong nakaupo sa basang sahig, walang nakapilang stretcher. Tanging malalaking salamin ang tumatakip sa buong emergency area. Ang loob ay maliwanag, parang airport. Nakasulat sa berdeng karatula, average waiting time. Ngayon, 4 minuto, 17 segundo. Bumaba ako sa sasakyan nang nanginginig ang mga binti. Naglakad papasok nang hindi alam ang ginagawa. Nagmano po ang receptionist at nagtanong sa Ingles, "Anong symptom po ninyo, ma'am, o bibisita kayo?" Automatiko akong sumagot, "Mag-observe lang po ako, mamamahayag ako." Ngumiti siya at iniabot ang isang tablet. I-scan po ang QR code para sa observation queue number. May mga mamamahayag din po mula Japan at Korea ngayon. Makalipas ang 3 minuto, nakasuot ako ng light blue gown, sumusunod sa isang batang nurse na nagpakilalang si Ate Arlene. Dinala niya ako sa emergency room. Ang nakita ko ay nagpahinto sa aking paghinga. Malawak ang silid, walang matapang na amoy ng disinfectant. May maliliit na drone na lumilipad sa ibabaw ng ulo ng bawat pasyente. Nagpapakita ng real-time na pulse, blood pressure at oxygen level. Ang mga doktor ay nagre-rounds na nakasuot ng AR glasses nang hindi nagsusulat ng kahit ano sa papel. Lahat po ng data ay direktang ipinapadala sa sistema, bulong ni Ate Arlene. Dati, masikip po rito, nagkakabungguan. Pero noong 2026, sinimulan namin ang AI triage system. Ang mga malubhang kaso ay dinadala sa operating room sa loob ng 7 minuto. Ang mga general case ay naghihintay nang wala pang 15 minuto. Sinundan ko siya sa isang sulok ng silid. May isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, na nakaupo sa kama. Ang kanang binti ay may napak manipis na puting plaster cast. Ngumiti ang bata sa akin at nagsalita sa Ingles. Nahulog po ako sa skateboard kaninang umaga. 2 buto ang nabali, pero prinint agad ng doktor ang cast ko sa loob ng 10 minuto. Hindi na po masakit ngayon. Tiningnan ko ang cast manipis tulad ng papel ngunit matibay at breathable, prinint mula sa isang 3D printer na nakatayo sa tabi ng kama. Wala pang 10 minuto talaga. Ngumiti si Ate Arlene. Ang makina na ito po ay wala pang P100,000. Meron na po niyan sa lahat ng public hospital sa Maynila. Umalis ako sa silid na iyon nang nanlalambot ang mga binti. Blanko ang utak. Pabalik sa hotel, binuksan ko ang telepono at nag-text sa editor ko. Sa tingin ko, nababaliw ako o matagal na akong nabulag. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa balkonahe. Tinitingnan ang maliwanag na ilaw ng Maynila, parang isang lungsod sa hinaharap. Ang tahimik na train, ang mga delivery drone na lumilipad sa bintana, at ang mga billboard na nagsasabing Pilipinas 5.0. Hindi kami nauna pero mas mabilis kaming tumakbo. Itinaas ko ang baso ng wine, bumulong sa sarili. Sa unang pagkakataon, ayaw kong maniwala sa nakita ko. Ang pader ng paniniwala na binuo ko sa loob ng mahigit 10 taon ay gumuho ngayon. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari sa akin sa susunod na 7 araw, ngunit ang sigurado ako ay dumating ako sa Maynila bilang isang taong sigurado na alam niya ang lahat. Ngunit uuwi sa Moscow bilang isang taong nagsisimula palang matuto mula sa simula. Sa ika-4 na araw, nagising ako sa isang email. Pamagat, imbitasyon sa foreign media, UPPGH Smart Hospital 2030 Project Visit. Nagpadala, Department of Health ng Pilipinas. Agad kong kinlik ang link at umupo ng tuwid. Ang larawan sa website ay ang UPPGH na nakita ko sa mga lumang larawan 10 taon na ang nakakaraan, ngunit ngayon ay naging isang skyscraping blue glass building na may mga drone na nakapila sa rooftop. Nakasulat, ang unang smart hospital sa Southeast Asia na gumagamot sa 70% ng mga pasyente gamit ang AI at walang pasyenteng naghihintay ng higit sa 9 minuto. Napatawa ako ng malakas, advertisement, at agad kong kinumpirma ang imbitasyon. Pupunta ako para patunayan na panloloko iyon. 10:00 ng umaga, dumating ang puting van sa hotel. May 3 pang mamamahayag mula sa Japan, Korea at India. Lahat ay tahimik, parang pupunta para tingnan ang isang imposibleng bagay. Pagpasok sa lugar ng ospital, nakita ko ang isang higanteng karatula. Mga pasyenteng nagamot. Ngayon, 4 na asama, 827. Average waiting time,
6 minuto, 5 segundo. Deaths, 0. Ang mga numero ay nagbabago ng real time. Napalunok ako. Ang direktor ng ospital ay isang babae sa edad 50, si Dr. Vilma Reyes. Nagmano po siya at nagsalita sa Oxford accent na Ingles, maligayang pagdating sa ospital kung saan ang AI ang pangunahing doktor at ang tao ang puso. Dinala niya kami sa Central Control Room. Ang buong floor na dingding ay malalaking screen, nagpapakita ng real-time na data ng bawat pasyente sa ospital. May isang kumikislap na pulang tuldok. Babae, 68 taong gulang, irregular heartbeat, sabi ng AI sa malambing na boses babae. Magpadala ng team sa room 128 kaagad. Expected arrival sa 42 segundo. Nakita namin ang footage mula sa drone camera. Tumakbo ang medical team kasama ang resuscitation robot. Nagpasok ng catheter gamit ang robotic arm na mas tumpak kaysa sa daliri ng tao. Natapos ang lahat sa loob ng 4 minuto, 28 segundo, bumalik sa normal ang pulso ng pasyente. Tumingin sa amin si Dr. Reyes. Dati, naghihintay kami ng 3 araw para sa resulta ng lab. Ngayon, nababasa ng AI ang resulta ng dugo mula sa isang patak lang sa loob ng 11 malima at nagbibigay ng gamot na akma sa genetics ng bawat pasyente. Nagtanong ang mamamahayag na hapon nang nanginginig ang boses. E paano po ang mga human doctor? Ngumiti siya. Hindi nawawala ang mga human doctor. Lumipat lang sila sa pinakamahalagang punto, ang paghawak sa kamay ng pasyente at pagsasabing, hindi ka nag-iisa. Automatiko akong nagtaas ng kamay. At paano po ang mahihirap? Libre po ba talaga ang pagpapagamot? Tumango siya. Universal healthcare. Dahil sa AI, bumaba ang cost ng 84%. Noong nakaraang taon, ginamot namin ang 12,000 pasyente ng stage 4 cancer ng libre. Nakatayo ako ng tahimik. Inaalala ang nanay ko na namatay sa cancer sa Moscow 10 taon na ang nakakaraan. Ang gastos sa pagpapagamot ay nagpabagsak sa amin sa pagkalugi. Nang hapong iyon, humiling akong pumasok sa silid ng isang cancer patient. Nakangiting nakaupo ang isang matandang lalaki sa kama. Nagsalita siya ng kaunting Ingles. May stage 4 lung cancer ako. Sabi ng mga doktor, 6 na buwan na lang, pero nagbigay ang AI ng bagong gene therapy. Ngayon normal na akong humihinga at wala akong ginastos ni piso. Hinawakan niya ang kamay ko at nagsabing, salamat sa Diyos at salamat sa Pilipinas. Umalis ako sa silid na iyon nang walang tigil ang pag-iyak. Ito ang unang beses sa buhay ko bilang mamamahayag na umiyak ako sa harap ng isang pasyente. Nang gabing iyon, isinulat ko ang unang tunay na artikulo, pamagat. Isinulat ko na ang Pilipinas ay nasa 2005 pa rin, ngunit ngayon, nakaupo ako sa 2030 at pakiramdam ko ay kagigising ko lang mula sa koma. Pinindot ko ang publish alas 3 ng umaga. Sa loob ng 1 oras, umabot sa 100,000 ang views. Bumaha ang comments mula sa mga Russian, sinungaling, binayaran ka, traidor. Pinatay ko ang computer at tumingin sa labas ng bintana. Ang ilaw ng Maynila ay maliwanag pa rin na parang nagsasabi sa akin, maligayang pagdating sa katotohanang mas masakit pa sa sinulat mo. Sa 5 araw, nagising ako sa walang tigil na pag-vibrate ng telepono. Puno ng pulang notification ang screen. Tinag ako ng mga kaibigang mamamahayag mula sa Moscow sa chat group. Ana, baliw ka na ba? Sabi mo ang Pilipinas ay 2030? Magkano ang binayad sa iyo ng mga Filipino? Ang mga comments sa ilalim ng artikulo ko ay naging battlefield. Mamamahayag na Russian na nagtaksil sa bansa. Bumalik ka at gamutin ang nanay mong namatay dahil sa sistema ng kalusugan ng Russia bago ka magsalita. May mga mahihirap pa rin kumakain ng kanin at ulam sa tabi ng daan sa Pilipinas. Bulag ka ba? Ang huling salita ay tumagos sa akin. Bulag ako. Oo. Hindi ko pa nakikita ang kahirapan na isinulat ko. Nagpasya akong hanapin iyon. Alas 3 ng hapon, sumakay ako sa LRT Purple Line. Walang taong nagsisiksikan, walang amoy ng pawis. Bawat upuan ay may sensor. Kung may buntis o matanda na sumakay, automatikong liliwanag ang upuan ng pink. Agad natatayo ang nakaupo nang hindi sinasabihan. Bumaba ako sa istasyon ng Quiapo, isang lugar na sinasabi ng Google na isang luma at mahirap na komunidad pa rin. Agad na naamoy ko ang pagkain. Pansit palabok, kwek-kwek, isaw. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit na eskinita na puno ng food cart. Ang sahig ay basa dahil sa ulan kaninang umaga.
Ang nagtitinda ay isang babae, mga 50 taong gulang, nakasuot ng maliwanag na pink apron. Sa harap ng cart ay may QR code na nagsasabing i-scan para makita ang cleanliness certificate mula sa Department of Health. Latest update, 11 minutes ago. Napapikit ako. Street food na may real-time na cleanliness update? Nagmano po ang nagtitinda at ngumiti ng malawak. Pansit palabok ma'am? Sariwa pa. Automatiko akong tumango. Kumuha siya ng sariwang hipon mula sa ref na may UV sterilizer. Ang kawali ay umiinit sa smart electric stove na automatikong nag-adjust ng temperatura. Ang noodles ay galing sa isang farm sa Laguna kaninang umaga. Makalipas ang 3 minuto, nasa harap ko ang isang plato ng palabok, umuusok at sobrang bango. Sumubo ako at napahinto. Ito ang pinakamasarap sa buhay ko. Iniabot ng babae ang telepono. Scan po para magbayad ma'am o pwede ring face payment. Nag-scan ako ng QR, P60 cento, mga 50 rubles, 3 beses na mas mura kaysa sa takeout sa Moscow. Habang kumakain, ngumiti ang babae. Dati, 300 plato lang ang nabebenta ko, natatakot ang mga customer na marumi. Noong 2026, binigyan kami ng City Hall ng libreng cleanliness scanner, may AI camera na nagche-check ng langaw, germs, temperatura. Kung mali ang standard, automatikong magsasara ang system, kaya nagtitiwala ang mga customer. Ngayon, 1,200 plato na ang nabebenta ko at may pera akong pinag-aaral sa anak kong maging doktor. Tumingin ako sa paligid. Bawat cart ay may QR sign. May maliliit na drone na nagche-check ng kalinisan kada oras. Ang mga bata sa eskinita ay nakasuot ng malinis na school uniform, naglalaro ng hindi natatakot sa sasakyan dahil ang kalsada ay isang smart street na automatikong bumabagal kapag may bata. Kinunan ko ng litrato ang lahat. Nag-type ako ng maikling caption, street food na mas malinis pa sa kusina ko sa Moscow. Nag-post ako. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-init ang telepono ko. Tumawag ang editor ko ng galit. Ana, ito na ang huli kong babala. Bukas, kailangan ko ng artikulo tungkol sa nakatagong katotohanan ng Pilipinas o tapos na tayo. Nakatayo ako sa gitna ng Quiapo. Mahinang hangin ang humihip. Nagmano po sa akin ang nagtitinda ng palabok. Bumalik ka po bukas ma'am. Automatiko akong nagmano po pabalik at naglakad patungo sa istasyon. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa harap ng computer hanggang alas 4 o maang umaga, nagtatype at nagde-delete. Ang utak ko ay nahahati sa 2 boses. Ang Moscow na nagsasabing, kailangan mong bumalik na may katotohanang marahas, at ang Maynila na bumubulong, nasa harap mo na ang tunay na katotohanan. Hindi ko pa alam na sa susunod na 3 araw, magbabanggaan ang 2 boses na ito na halos sumira sa buhay ko bilang mamamahayag. Ngunit ang sigurado ako ay ang lasa ng P60 pence na palabok ng babaeng iyon ay mas nagpabago sa akin kaysa sa anumang artikulo na naisulat ko. Sa 6 na araw, nagising ako sa malakas na katok sa pinto alas 7 ng umaga. Iniabot ng hotel staff ang isang puting envelope. Sa loob ay isang papel lang, nakaprint sa dark red na letra. Anastasia, bukas, 8 ng umaga. Hinihiling namin na bumalik ka sa Russia kaagad. Ang aming kontrata bilang freelance journalist ay tinapos. Dahilan, pagbaluktot ng katotohanan at pagpapababa sa imahe ng Russia. Good luck, signature, editor-in-chief. Nanginginig ang kamay ko, nahulog ang envelope sa sahig. Ang 3 taon na pagbuo ko ng reputasyon, ang malaking kontrata sa isang pambansang ahensya ng balita, ang maliit na ipon na nauubos araw-araw lahat ay mawawala sa isang iglap. Umupo ako sa sahig ng silid. Patuloy ang pag-vibrate ng telepono. Daang-daang mensahe mula sa mga dating kaibigan at classmate. Ana, ipinagbili mo ba ang sarili mo sa Pilipinas? Nahihiya siguro ang nanay mo na makita ang ginawa ng anak niya. Bumalik ka at gamutin ang mga cancer patient na naghihintay mamatay sa Moscow bago ka magsalita. Ang salitang nanay ang nagpaiyak sa akin. Ang nanay ko na namatay dahil walang pera pang gamot. Sinulat ko ang mga artikulo na nagmumura sa bawat developing country para lang maramdaman na mas maganda ang Russia. Ngunit ngayon, minumura ako gamit ang parehong salita na ginamit ko. Binuksan ko ang laptop para magsulat ng depensa. Nag-type ng pamagat, ang nakatagong katotohanan ng Pilipinas na hindi nakita ng mundo at huminto ang mga daliri ko doon. Dahil alam kong kung itutuloy ko, magsisinungaling ako sa sarili ko ng pinakamalaki sa buhay ko. Umalis ako sa hotel nang hindi alam kung saan pupunta. Sumakay sa LRT patungong Cubao nang walang patutunguhan. Sa daan,
nakita ko ang isang malaking billboard, Philippine Miracle Exhibition 2025, bukas ngayon sa Gateway Mall. Automatiko akong bumaba sa istasyon. Ang loob ng exhibition ay puno ng mga Filipino at dayuhan, ngunit walang ingay, walang siksikan. Lahat ay nakasuot ng AR headphones na automatikong nagtatranslate. Naglakad ako nang hindi ko namamalayan. Ang exhibition ay nahahati sa zones. Zone 1, mula 2015 hanggang 2025, 10 taon na. Hindi nakita ng mundo. Mga lumang larawan 10 taon na ang nakakaraan. Traffic, baha, pasyenteng naghihintay. Bagong larawan, malinis na lungsod, 10 LRT lines, smart hospital. Zone 2, ang maliit na tao na gumawa ng himala. May video ng nagtitinda ng palabok na kinainan ko kahapon. Ngumiti siya ng malawak sa video. Mula 300 plato araw-araw, naging 1,200 plato. Ang anak ko ay nag-aaral maging doktor, libre, walang bayad. Nakatayo ako roon hanggang sa tumulo ang luha ko. Lumapit sa akin ang isang dalagita, mga 15 taong gulang, nakasuot ng puting t-shirt. Nagsalita siya sa malambing na Tagalog. "Umiiyak ka po, ate?" Tumango ako nang walang masabi. Iniabot niya ang wet wipes at nagpatuloy. "Nakita ko po ang clip ninyo sa YouTube. Sabi niyo po, ang Pilipinas ay nasa 2005 pa rin. Pero gusto ko pong magpasalamat sa inyo dahil pumunta kayo para makita ito sa sarili ninyo." Nagmano po siya at umalis. Umupo ako sa sahig, sa gitna ng exhibition. Hindi tumingin ng may pandidiri ang mga tao sa paligid. Sa halip, dahan-dahang lumapit ang mga tao, nag-abot ng tubig, nag-abot ng tissue. Walang nagtanong kung sino ako, walang nagpicture. Tanging init na katahimikan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel na wasak ang puso. Binuksan ko ulit ang laptop, dinilit ang lahat ng defense files, at nagsimulang mag-type ng bagong artikulo. Pamagat, ako si Anastasia. Ako ay isang mamamahayag na sumulat na ang Pilipinas ay nasa 2005 pa rin. Ngayon, umiiyak ako sa gitna ng Maynila dahil nalaman ko lang na ang taong nasa 2005 pa rin ay ako. Pinindot ko ang publish alas 2 ng umaga. Wala nang pakialam kung ano ang mangyayari. Sa loob ng 1 oras, ang artikulo ay na-share ng higit sa 500,000 beses. Bumaha ang comments mula sa mga Filipino. "Welcome to the truth, Ate Ana. Salamat sa tapang na magsalita. Maghapunan po tayo bukas." Patuloy akong minura ng mga comment mula sa Russia, ngunit sa pagkakataong ito, nakangiti ako dahil alam ko na ang pagkawala ng lahat para sa katotohanan ay mas sulit kaysa sa pagpapanatili ng lahat gamit ang kasinungalingan. Maagang umaga ng ika-7 araw, patuloy ang pag-vibrate ng telepono ko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sumpa. Ang unang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang Philippine number. "Ate Ana, ako po si Mika, 4th year student sa UP. Umiyak po ako pagkabasa ng artikulo nyo. Bukas po ang flight nyo pabalik sa Moscow sa hapon, tama po? Maaari po ba tayong magkita? May importante akong sasabihin." Sumagot ako nang nanginginig ang mga daliri. "Sige, magkita tayo sa hotel lobby, 9 a.m. Sa lobby ng hotel, nakita ko ang isang maliit na babae na may mahabang buhok, nakasuot ng puting student uniform, nagmano po mula sa malayo. Lumapit siya at agad na nagsalita, "Ate Ana, naggrupo na po kami ng mga kaibigan ko. Hindi po namin kayo papayagang umuwi ng mag-isa." Naguluhan ako, iniabot niya ang isang tablet. Ang screen ay isang bagong page na may pangalang, "Welcome Ana, stay with us." Ang donation amount sa loob ng 7 oras at 40 minuto ay umabot na sa 120,000 puro. Higit sa 50,000 comments. "Ate Ana, manatili na po kayo sa Pilipinas. Kailangan po namin ng taong matapang magsalita ng katotohanan. Sapat na po ang perang ito para makapanatili kayo sa Maynila sa loob ng 10 taon nang hindi nagtatrabaho. Tutulungan po namin kayo makahanap ng tirahan, trabaho at kaibigan." Bumagsak ako sa sofa, patuloy ang pag-iyak. Yumuko si Mika at niyakap ako ng mahina. "Hindi po namin gusto na may mang-insulto sa bansa namin, ate, pero mas gusto namin ang taong matapang magsalita ng katotohanan. Hindi po kayo nagkamali na nagkamali. Ang tanging pagkakamali niyo po ay ang tapang na magsalita." Nang hapong iyon, maraming Filipino ang dumating para bisitahin ako sa hotel. Ang nagtitinda ng palabok mula sa Quiapo ay nagdala ng kaldero ng palabok para kainin ko ng libre. Ang doktor mula sa PGH ay nagpadala ng mensahe. "Kung gusto mong magsulat tungkol sa ospital, handa kaming magbigay ng lahat ng impormasyon.
Ang batang lalaki na nabalian ng binti sa ospital ay nagpadala ng video. Ate Ana, nakakalakad na po ako. Salamat po sa pagdating para makita. Nang gabing iyon, kinansel ko ang flight ko pabalik sa Moscow at umalis sa hotel na isang bag lang ang dala. Dinala ako ni Mika at ng kanyang mga kaibigan sa LRT patungo sa isang maliit na apartment sa Maginhawa. Ang unang buwan ng upa ay binayaran ng donation. Nagmano po ang landlord, isang lalaki sa edad 70 at nagsabing, "Welcome sa bago mong bahay anak." Iyan ay inuupahan sa isang Filipino na umuwi mula sa ibang bansa. Sabi niya, hindi pinababayaan ng Pilipinas ang sinumang nagmamahal sa katotohanan. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa balkonahe ng bago kong silid, tinitingnan ang ilaw ng Maynila na dating malamig sa paningin ko, ngunit ngayon ay mainit, parang yakap. Binuksan ko ang telepono at sinulat ang huling status bago matulog. Akala ko, malapit na akong mawalan ng lahat, ngunit sa nakaraang 72 oras, ibinigay ng Pilipinas ang lahat ng wala ako. Totoong trabaho, totoong tahanan, at totoong puso. Ako si Anastasia, at ito ang araw na isinilang ako ulit sa 2030 ng Maynila. Nagpost ako at pinatay ang telepono. Ang tunog ng train sa ibaba ay hindi na ingay, ito ay hininga ng lungsod na nagsasabing, "Maligayang pagbabalik, anak." Nang ika-8 araw, alas 11 ng gabi, malakas ang ulan sa buong Maynila. Nakaupo ako sa balkonahe ng bago kong silid sa Maginhawa. Isang kidlat ang kumislap at agad na dumilim, parang ang puso ko sa loob ng 32 taon. Nag-text si Mika, "Ate Ana, available ka po ba tonight? Gusto ko po kayong dalhin sa lugar na nagpabago sa akin, 4 taon na ang nakakaraan." Alas 11:30 ng gabi, nakaparada ang electric motorcycle ni Mika sa ibaba. Nakasuot kaming dalawa ng matingkad na dilaw na raincoat. Binabagtas ang ulan patungo sa Jones Bridge. Sa ilalim ng tulay, may malambot na puting ilaw mula sa mga paper lantern. Daan-daang tao ang nakaupo sa bilog sa basang sahig. Walang pakialam sa ulan. Lahat ay nakikinig sa isang matandang lalaki sa edad 80 na nagsasalita sa isang lumang mic. Ako si Lolo Ben. Noong 2011, lubog ang buong bahay ko sa malaking baha. Akala ko, hindi na makakabangon ang Pilipinas. Pero ang mga batang ito, mga college student na wala pang 20, sumagip sa akin ng isang bangka ng niyog alas 3 ng umaga. Nagbigay sila sa akin ng isang sako ng bigas at nagsabing, "Lolo, tinulungan ka namin ngayon. Bukas, tulungan mo ang iba." Sa araw na iyon, naunawaan ko ang salitang Filipino sa unang pagkakataon. Natahimik ang lahat, tanging ang tunog ng ulan sa bubong na yero ang naririnig. Bumulong si Mika sa tenga ko, 4 na taon na ang nakakaraan, ganyan din po ang iniisip ko, ate. Akala ko, umuunlad ang mundo dahil sa pera, dahil sa matataas na gusali, dahil sa teknolohiya, pero nang umupo ako rito, nakita ko si Lolo Ben na nagmano po sa college student na tumulong sa kanya at nagmano po pabalik ang bata. Walang sinuman ang nag-iisip na mas nakatataas siya. Naunawaan ko noon na ang tunay na pag-unlad ay hindi ang pagkakaroon ng pinakamatalinong AI, kundi ang pagkakaroon ng pusong hindi nang iiwan. Kumidlat ulit. Nakita ko ang mukha ng lahat sa ilalim ng ilaw. College students, matanda, mahirap, mayaman, lahat ay nakaupo ng pantay-pantay. Walang sinuman ang nagpataas ng sarili. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan. Naghalo ang ulan at luha. Hinawakan ni Mika ang balikat ko. "Hindi niyo po kailangang unawain ang lahat sa isang gabi, Ate Ana. Pero ngayong gabi, nakita niyo na po, tama? Ang 2030 na sinasabi niyo ay wala sa makina. Nasa puso po ito." Itinuro niya ang dibdib niya at itinuro sa dibdib ko. Nang gabing iyon, nakinig ako sa mga kwento hanggang umaga. Kwento ng isang ulila na naging doktor dahil sa scholarship mula sa isang hindi kilalang tao. Kwento ng isang nagtitinda ng noodle na nakapag-aral sa anak sa ibang bansa sa kita lang na 15 pesos araw-araw. Kwento ng isang engineer na nag-resign sa isang kumpanya sa Amerika para bumalik at gumawa ng train para sa mga Filipino. Lahat ng kwento ay nagtatapos sa parehong pangungusap. Dahil hindi kami nang iiwan, alas sama ng umaga tumigil ang ulan. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa Manila Bay. Nagmano po ako kay Lolo Ben. Nagmano po siya pabalik at ngumiti ng malawak. "Maligayang pagbabalik, anak." Ngumiti ako habang umiiyak. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang universal truth
na hinahanap ko ay hindi ang kadakilaan, hindi sinusukat sa matataas na gusali, kundi ang tunay na pag-unlad ay nangyayari lamang kapag walang sinuman ang naiwan at ang Pilipinas ay hindi sumusunod kaninuman, kundi nangunguna sa sarili nitong paraan na may pusong hindi humihinto sa pagbabahagi. Maagang umaga ng ika-9 na araw, nagising ako na may pakiramdam na hindi ko pa nararanasan magaan at puno ang puso sa iisang pagkakataon. May bagong mensahe sa telepono mula kay Mika. Ate Ana, 2 p.m. po, inimbitahan po kayo ng UP College of Mass Communication na maging guest speaker. Topic: Foreign Journalist at ang paghahanap ng katotohanan sa AI era. Hindi na po kailangang maghanda ng slides, sabihin niyo lang po ang nakita ninyo. Agad akong sumagot, pupunta ako. Alas 2 ng hapon, puno ang conference room ng UPCOM. Daan-daang estudyante ang may hawak na maliliit na karatula. Salamat sa tapang na magsalita ng katotohanan. Umakyat ako sa entablado ng walang script. Ang mic sa kamay ko ay mas mabigat kaysa dati. Magandang hapon po. Ako si Anastasia. 10 araw na ang nakalipas, pumunta ako sa Pilipinas para patunayan na atrasado ito. Ngunit ngayon, nakatayo ako rito para sabihin sa lahat na ako ang pinakaatrasado sa silid na ito. Mahinang tumawa ang mga tao at pagkatapos ay natahimik. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa Russian sign sa NAIA, ang P60 pesos na palabok ng nagtitinda sa Quiapo, ang ospital kung saan ang AI ang doktor, ngunit ang puso ay tao, at ang gabi sa ilalim ng Jones Bridge sa ulan. Huminto ako at sinabi ang pangungusap na sinanay ko sa isip ko buong gabi. Nagpasya na po ako. Hindi na ako babalik sa Russia. Mananatili ako rito para matuto, para magsulat ng katotohanan, at para maging tulay sa pagitan ng mga taong katulad ko at ng Pilipinas na bago kong nadiskubre. Biglang lumakas ang palakpakan. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante at nagtanong, "At ano po ang una ninyong gagawin?" Ngumiti ako at agad na sumagot, "Bukas, magpaparehistro ako para mag-aral ng Tagalog sa UP at magbubukas ako ng bagong blog na may pangalang Mula 2005 hanggang 2030, Tala-arawan ng isang bulag na mamamahayag. Bawat artikulo ay isusulat sa Tagalog at Russian para mabasa ng mga Russian ang katotohanan mula sa isang taong dating galit sa Pilipinas at para makita ng mga Filipino na kahit ang taong pinaka ng insulto sa atin ay maaaring magbago kung hindi natin sila iiwan." Muling lumakas ang palakpakan, mahaba, hanggang sa tumulo ang luha ko. Pagkatapos ng kaganapan, lumapit si Mika na may dalang puting envelope regalo mula sa lahat. Sa loob ay isang honorary student ID mula sa UP at isang susi sa libreng student housing sa loob ng 1 taon, kasama ang isang maikling liham, "Welcome sa bago mong pamilya." Ang silid na ito ay pag-aari ng isang senior student na umuwi para paunlarin ang kanyang bayan. Ngayon, ikaw na ang bahala. Matuto ka ng husto at isang araw, ipapasa mo ito sa susunod. Niyakap ko ng mahigpit si Mika at nagmano po sa lahat sa silid. Nang gabing iyon, sinulat ko ang unang artikulo ng bagong blog, ang araw na nagpasya akong muling ipinanganak sa Pilipinas at bakit hindi na ako babalik sa dating ako. Pinindot ko ang publish hating gabi. Pagsapit ng umaga, umabot sa 1,000,000 ang views. At ang unang mensahe ay mula sa nanay ng batang lalaki na nabalian ng binti sa PGH, "Ate Ana, binasa ng anak ko ang artikulo nyo at sinabi niya na gusto niyang maging doktor na gumagamot sa katawan at puso tulad ng natanggap nyo mula sa Pilipinas. Salamat po sa pagpiling manatili." Ngumiti ako at nag-reply, "Salamat sa pagbigay sa akin ng bagong tahanan. Mula ngayon, mananatili ako rito para magsulat, matuto, at magpasa ng kaalaman sa paraan na itinuro sa akin ng Pilipinas." Pagkalipas ng 1 taon, Nobyembre-25, nakatayo ako sa entablado ng TEDx Manila. Simpleng puting shirt, ordinaryong jeans, walang mamahaling jewelry, tanging ngiti na galing sa loob. Ang spotlight ay tumama. 3,000 manonood ang natahimik. Nagmano po ako, bago sinabi ang unang pangungusap sa Tagalog na may kaunting Russian accent, "Magandang hapon po. Ako si Anastasia o Ate Ana. 1 taon na ang nakalipas, pumunta ako rito para magsulat ng artikulo na nang-iinsulto sa Pilipinas. Ngayon, nakatayo ako rito para sabihin sa lahat na hindi ako binago ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng pahintulot na payagan ang sarili kong magbago. Ikinuwento ko ang lahat sa loob ng 18 minuto
Mula sa Russian sign sa NAIA, ang P60 na palabok, ang ospital kung saan ang AI ang doktor ngunit ang puso ay tao, ang gabing umuulan sa ilalim ng Jones Bridge, at ang araw na nagpasya akong muling ipinanganak. Sa dulo, huminto ako sandali at sinabi ang huling pangungusap. Maraming nagtanong sa akin kung bakit ang Pilipinas ay umunlad mula 2005 hanggang 2030 sa loob lang ng 10 taon. Ang sagot ko ay dahil dito, walang sinuman ang naniwala na ang pag-unlad ay dapat magsimula sa mga perfect na tao, kundi naniwala sila na ang tunay na pag-unlad ay mangyayari lamang kapag ang lahat ng imperfect na tao ay nag-abot ng kamay sa isa't isa. Hindi ito tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa pusong hindi pumipili kung sino ang tutulungan dahil lahat ay pamilya. Nagdilim ang ilaw. Lumiwanag ang entablado sa ilaw ng libu-libong telepono. Tumayo ang buong hall, pumalakpak at nagmano po. Nagmano po ako pabalik, walang tigil ang pag-iyak. Sa likod ng entablado, tumakbo si Mika na nakasuot ng graduation gown at niyakap ako. Ate Ana, graduate na po ako at mag-aaral po ako ng master's sa Moscow para maging tulay na sinabi niyo. Sa tabi niya, nakatayo ang batang lalaki na dating nabalian ng binti, nakangiti ng malawak sa trainee doctor's uniform. Ang nagtitinda ng palabok ay may hawak na karatula, original palabok recipe, 60 pa rin. Nagmano po si Lolo Ben mula sa wheelchair. Lahat ng naging bahagi ng biyahe ko ay nakatayo rito. Humarap ako sa camera na nagli-livestream sa buong mundo at nagsalita sa Russian sa huling pagkakataon. Mga kaibigan kong Russian, kung iniisip nyo pa rin na ang Pilipinas ay 2005, pumarito kayo. Hindi para makita ang matataas na gusali o AI, kundi para makita kung gaano kabilis dalhin ng pusong puno ng habag ang mundo sa hinaharap. At kung dumating kayo sa NAIA at makita nyo ang karatulang maligayang pagdating sa Pilipinas, alamin nyo na hindi lang ito welcome sign, kundi isang pangako. Gaano man kalaki ang pagkakamali nyo, hindi kayo iiwan dito. Nagmano po ako sa kamera at tinapos sa pangungusap na Tagalog. Salamat Pilipinas sa paggawa sa akin mula sa isang bulag na mamamahayag tungo sa isang taong nakakakita. Mabuhay ang 2030 at mabuhay magpakailanman. Agad na dumilim. Ang palakpakan ay malakas, mahaba, hanggang sa naramdaman kong ito ang pintig ng puso ng buong bansa na nagsasabing, maligayang pagbabalik, anak, magpakailanman.